What a beautiful day that you have made. I will praise you. Good morning po. Praise God. Okay. So, tuloy po natin yung ating nagiging paksa about sa napag-aralan po natin na mayroong dalawang set ng pag-ibig, di ba? At nalaman natin at naunawaan natin na bilang mga mananampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, tayo po'y na born again. For though you have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus, I have begotten you through the gospel. So, saan daw po tayo ipinanganak? Di ba? Dito sa pamamagitan ng gospel sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. At matandaan natin na ito talaga yung design ng Diyos. Ano po, sa Ephesians chapter 1, 4, and 5, na before the foundation of the earth ay itinalaga na ng Diyos. Yun na yung nasa isipan ng Diyos. Pinili niya tayo. Doon niya pipiliin ang kanyang mga anak na banal, holy, that we should be holy and without blame, walang kapintasan o walang dungis. Before Him, in love. Di ba? Before Him, in love. So kung itutuloy natin yung verse 5, na tayo ay itinalaga na niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak. So mararanasan daw yung pagkukupkop sa anak sa pamamagitan ni Hesukristo. So makukuha natin ang kaunawaan na noon pa man, bago pa man likhain ng Diyos ang sanglibutan, ang tao, ang lahat ng bagay, pero especially yung tao, ay ang pagiging anak natin ay sa pamamagitan lamang nino? Sa pamamagitan nino? Ni Hesukristo. Di ba? Sa pamamagitan ni Jesus. Ayon sa minagaling na kanyang kalooban. So ito yung kalooban ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos sa tao, ang lahat ng tao magiging anak through the gospel sa pamamagitan ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Nakatalaga na po yun. Predestinated na yon. Na lahat ng pipiliin niya ay yung mga mananampalataya rito. Kasi kaya sabi ni Pablo, I have begotten you, isinilang kayong muli through the gospel sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Malinaw po ba? Wala nang iba. Hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Diba? Nung dumating ang kautusan, basahin nga natin yung John 1:17. Ang linaw dyan, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. Kanino binigay ang kautusan? Yung written law? Kay Moises. Especially para sa kanino? Para sa mga Hudyo. Exclusively para sa mga Israelites na lumabas mula sa pagkaalipin sa Ehipto, sa Egypt, sa pamamahala ni Paraon. So doon lamang nagpasimula yung nation Israel. Doon po isinilang ang bansang Israel. Di ba? Dati wala pa yung Israel. Kaya lang nagkaroon ng bansang Israel ay nung lumabas mula sa Egypt at doon lang sila itinalaga ng Diyos para maging bansa. Sa pamamagitan ni Abraham. Ang lahat ng mga pangako ay nanggaling kay Abraham. At dalawa yung pangako. Minsan, pag-aaralan po natin yan. Pag ikaw ay talagang mayroong pagnanasa na maunawaan, kasi kumawala na po tayo doon sa tradisyon. Ano po yung tradisyon? Sumimba lang. Nananalangin lang sa Diyos. Di ba? Pagkatapos, naniniwala naman sa Diyos. Pero ito nga yung ating nagiging topic. Na doon sa ating topic, ay napag-uunawa natin na
hindi lamang sa pamamagitan ng pagiging sincero, tayo nagiging katanggap-tanggap sa Diyos. Di ba, natandaan niyo ba yung kwento ni Cain at ni Abel? Na pareho silang naghandog sa Diyos. Meaning, pareho silang naniniwala sa Diyos. Pero hindi naging katanggap-tanggap yung handog ni Cain sapagkat hindi yun ang instruction ng Diyos. Hindi yun ang turo ng Diyos. Napaka-importante na yung ginagawa ng tao is out of faith. Yung sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 3, na sabi doon na lagi naming inaalala na may pasasalamat sa Diyos, ang inyong mga gawa na ayon sa pananampalataya. Pag sinabing ayon sa pananampalataya, hindi yung sabi mo lang na naniniwala ka sa Diyos, kung hindi according to the Scriptures. Kasi faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christ. Ang pananampalataya ay nanggagaling saan? Sa pakikinig ng salita o ng aral ni Kristo. So, ang ating faith, hindi yung man-made theory. Yun yung winarning ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 2, verse 4, kung hindi ako nagkakamali, na ang inyong pananampalataya ay huwag masandig sa karunungan ng tao, sa mga man-made theory. Ang daming man-made theory, di ba? Ang sabi dyan, ang aking panalita at aking pangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kung hindi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. So, ano yung patotoo ng Espiritu? Yung Holy Spirit ay pinagkaloob sa atin, di ba? Natandaan niyo ba nung nakaraan? Yung Holy Spirit, ibinigay ng Diyos para ang kombinasyon niya ay yung Spirit, which is the Word of God. Di ba? Kaya isinusugo ang Holy Spirit, ang trabaho ng Holy Spirit ay para ipaliwanag ang salita ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Kaya sabi, faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christ. At ang problema nga, marami na ngang nagbabasa ng Bible, pero kung hindi rightly dividing the word, maliligaw ka pa rin. Di ba, unang-una yung mga Hudyo, ang sabi ng John chapter 5 verse 39, meron kayong kasulatan, nasa inyo ang scripture, di ba, sabi dyan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na mga yon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Unang-una, ang daladala ng Bible is eternal life. Hindi yung buhay dito sa lupa. Eternal life. Sapagkat iniisip ninyo na meron kayong buhay na walang hanggan. Ang pinipicture ng salita ng Diyos ay puro spiritual, heavenly, eternal. Pangalawa na lamang yung mga bagay sa lupang ito. Kaya sabi diyan, iniisip ninyo na sa inyo na meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ang siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang lahat ng sinasabi ng Scripture ay nakapokus saan? Sa gospel. Kasi imagine, sinabi ni Paul sa Ephesians 1:4 and 5 and even sa sulat ni Peter na before the foundation of the earth, iyan na yung itinalaga ng Diyos. Kaya ang isinasaysay ng Scripture, ito. Anong sabi ng 40, John 5:40? Ang problema sa mga Hudyo o sa mga Israelites, nasa kanilang Scripture, binabasa nila, pero naliligaw sila kasi, sabi diyan, ayaw kayong magsilapit sa akin. Hindi rin sila lumalapit at mananampalataya kay Jesus na siya ang Mesiyas, na siya ang pinapatunayan ng Scripture. Ano sabi doon? Ayaw nilang lumapit kay Jesus, ibig sabihin ayaw nilang manampalataya kay Jesus upang kayo'y magkaroon ng buhay. Di ba? Yun ang dala ni Jesus. Dala-dala niya yung buhay. Unang-una yung kanyang salita. Yung sinasabi sa John 6:63, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang mga salita na sinasalita ko sa inyo, una sa mga Hudyo, ay pawang espiritu at pawang buhay. Pero anong problema? Ang gusto lang nila kay Jesus, himala. Ang gusto lang nila kay Jesus, physical needs, yung nakakain sila. Ang gusto lang nila kay Jesus, yung merong mga silang nakikitang mga tanda. Pero ayaw nilang sumampalataya sa kanyang mga salita. Kaya yun ang problema sa mga Hudyo. Nasabi
Ang sabi niya ay, sinaligsik ninyo ang kasulatan. So mayroon palang nagbabasa ng Bible, pero nalilihis. Kasi hindi nila binabasa ang Scripture, na ang itinuturo ng Scripture, ang pinakabida sa Scripture, ay ang gagawin ni Kristo. Ang gagawin ng Mesiyas. Una sa mga Hudyo. Di ba? Ni-reject at sila mismo ang nagpapako kay Jesus. So yun ang problema. And even now, sa ating panahon ngayon, marami pa rin nakikinig, nagbabasa ng Bible, mayroong mga theologian, pero na-out of context kasi mayroong mga man-made theory. At mas yun ang pinahahalagahan kaysa sa tinuturo ng Bible, walang iba ang kasimplihan ng Ebanghelyo. Kaya ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 2, verse 2 and 3, tingnan natin. Sapagkat aking pinasyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Hesukristo at siya na napako sa krus. Wala na siyang ibang binibida. Hindi yung kanyang gawa, hindi yung kanyang karanasan, kung hindi yung ginawa ni Jesus. Verse 3. Para ano? Ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig. Ibig sabihin, mayroon din siyang kahinaan bilang tao. Pero ang ibinibida niya, hindi yung kanyang abilidad. Ang ibinibida ni Pablo ay ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi diyan nakapokus yung pag-ibig ng Diyos. Yung before the foundation of the earth. Ito na yung itinalaga ng Diyos, bunga ng kanyang pagmamahal. At dahil siya ay pag-ibig, ang nature ng Diyos is, siya ay pag-ibig. 1 John, di ba, chapter 1, ang Diyos ay pag-ibig. At sa kanya ay walang anumang dapat ikatakot. Kung hindi, ang totoo, ang kanyang puso ay para ang tao ay bigyan ng pag-asa at lalong-lalo na meron siyang kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kung bakit yun ang ginawa mismo ni Jesus, kung bakit siya bumaba sa lupa, nagkatawang lupa para abutin ang tao sa kanilang kahinaan at upang matamo nila yung pinaka-minimithi niya, makapiling niya magpakailanman ang kanyang taong nilikha. Yun ang purpose ng Diyos kung bakit nilikha ang tao. Makinig kayo magaling. Pag nalaman mong maliwanag ang purpose, yun na rin ang magiging isip at puso mo habang nabubuhay ka sa lupa. Hindi lamang para makasalba sa pangangailangan, sa mga krisis na dumarating, sa mga challenges na dumarating sa lupang ito. Yung maligtas ka sa physical, hindi yan. Pangalawang bagay lang yung kaligtasan sa physical. Kaya marami nadadaya. Naghahanap ng kapangyarihan, naghahanap ng mga anting-anting para proteksyon sa physical. Nagkakamali ang marami. Diba? Kung sa mga signs and wonders ka lang nakapokus para sa kapakinabangan physical, mamali ang tao sapagkat ang pinaka-purpose ng Diyos ay kaya niya ito ang nasa isip niya bago pa nilikhain ang sanglibutan. Dito magiging banal ang tao, dito magiging anak ng Diyos ang tao, malinaw yung ating binasa kanina, I have begotten you through the gospel. Wala nang iba. Kaya yung kautusan na ibinigay kay Moises, yung sinasabi sa John 1:17, sa kanila lang yun ibinigay. Hindi pwedeng mabuhay ang tao para maging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat ang kautusan ay hindi kayang tuparin ng tao. Tingnan niyo yung ginawang solusyon ng Diyos. Sabi ng Romans 8:3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, hindi kayang gawin ng kautusan, kaya yung Old Testament may fault, may kakulangan. Yung Old Covenant Law na ibinigay sa Israel ay may kakulangan. Bakit? Mahina sa pamamagitan ng laman. Ang laman ay hindi kayang sumunod sa kautusan dahil ang proseso ng kautusan kailangan natin gawing perfect. According to James chapter 2 verse 10, ang gumaganap ng buong kautusan pero natitisod sa isa, anong sabi? Nagiging makasalanan sa lahat. He is guilty of all. Di ba? Balik ulit tayo sa Romans 8:3. Kaya maintindihan natin yung sinasabi doon sa Romans 8:3, ang hindi magawa ng kautusan,
na mahina sa pamamagitan ng laman. Lahat ng tao may laman. Meron po ba kayong laman? Yes. Sabi niyan, anong solusyon? Sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin in the likeness of sinful flesh. Siya na walang kasalanan, naging makasalanan laman. Nag-anyong lamang salarin. Para sa ano? Para doon sa problema ng tao dahil sa kasalanan. Anong ginawa? Hinatulan ng Diyos sa laman. Dito yun nangyari. Yung lahat ng laman ng tao, nirepresent ni Jesus. Si Jesus ang substitution. Anong nangyari? Hinatulan ng Diyos sa laman ni Jesus, ang kasalanan. Para matapos na ang bisa ng kasalanan. Diyan mo masasamba ang Diyos. Diyan mo siya mapupuri, maluluwalhati. Yan yung pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yung pag nagliwanag sa iyo ang Ebanghelyo, yan ang nagdulot sa atin ng kaligtasan. Pangalawa, diyan natin mararanasan ang pangako ng Espiritu Santo na ninanasa ng lahat. Na kapag nasa iyo ang Holy Spirit, secured ka na. Ephesians chapter 1, verse 13. Panauulit-ulit ko lang ito, pero paganda ng paganda po ito sa ating isipan. Na sa Kanya kayo rin naman, sabi ni Paul, sa mga taga-Epesong, mga mananampalataya, pagkarinig ng aral ng katotohanan, kailangan nating mapakinggan yung aral ng katotohanan. Ano mangyayari? Ano yung aral ng katotohanan? Ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Diba? Malinaw po ba? Ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, diyan tayo naligtas. Makinig kayo magaling. Diyan tayo naligtas. Anong naligtas sa atin? Yung tayo ay naligtas sa eternal death. Kung hindi tayo ay binigyan ng eternal life. Ano sabi diyan? Nasa kayo nyo naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Makinig kayo magaling. Kaya sinasabi doon sa ating pinag-aaralan, saliksikin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya pa. Sabi doon, di nyo ba alam na ang Panginoong Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga lamang kung kayo ay itinakwil. So, ano ba yung mga itinakwil? Yung itinakwil, hanggat wala siya kay Kristo, condemned siya. Hanggat wala siya kay Kristo, hindi siya ligtas. Hanggat wala siya kay Kristo, wala sa Kanya ang Holy Spirit. So, paano makakarating at paano matitiyak ng isang tao na nasa Kanya ang Holy Spirit, ay hindi mo naman kailangan yan na maramdaman mo na nasa iyo ang Holy Spirit. Hindi kailangan na makita mo na bumaba sa iyo ang Holy Spirit. Kasi nga, pag tinabing Holy Spirit, hindi yan nakikita. Pero paano mo matitiyak kapag maliwanag sa iyo ang Ebanghelyo? 2 Corinthians 4, 3 and 4, tingnan ninyo. Kung ang aming Ebanghelyo, ito yon, ay natatalokbungan, hindi naliliwanagan o hindi naintindihan, hindi pa lubusang maliwanag sa isipan. Ano sabi diyan? May talukbo lang ito sa mga napapahamak. So, kailangan, kung bakit ito pinauulit-ulit itong gospel, kailangan maliwanag, mga kapatid. Kailangan maliwanag. Kasi pag hindi maliwanag sa iyo, parang mangyayari, history lang, pero hindi mo alam yung bisa. Meron ka lang head knowledge, pero hindi ito tumatagos sa iyong puso't isipan. Diba? Bakit? Kasi, ang delikado nga, yung sabi ko kanina, merong mga turo na man-made theory lang. Tingnan niyo yung verse 4. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Ang alin? Ang pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. So, ito'y dumidepende sa isipan ng isang tao, sa isipan natin ang nag-a-analyze. Kinakailangan mo mapakinggan ang aral ng katotohanan kung dito nga ay ligtas ka. Upang sa kanila, anong dahilan? Ba't binulag? Sino yung Diyos ng sanglibutan dyan? Yun yung mga ruling class. Yun yung mga religious leaders. Especially yung mga Fariseo that time.
na sila yung nag-akusa kay Jesus na sabi nila sa Mateo, huwag kayong makinig dyan, may demonyo yan. Imagine, sinabihan pa nga nila, ayaw na nga nilang sumampalataya at marami pang mga tao ang hinarang nila para huwag maligtas at huwag manampalataya kay Jesus. Di ba? Sila yung Diyos ng sanglibutan ito na binulag nila ang isipan. And even now, sa panahon ngayon, kapag ang turo ay malabo sa katotohanan at hindi maliwanag, may danger ba? Yes. Ano ba sabi doon? Natatalokbungan lang ito sa mga napapahamak. Ano ang delikado doon? Ang delikado doon, baka kino-confess mo na ikaw ay ligtas. Kagaya ng mga Hudyo, lagi nilang ipinagmamalaki, anak sila ng Diyos sapagkat lahi sila ni Abraham. Anong sabi ni Jesus and ni Paul sa mga about sa mga Hudyo? Romans chapter 10. Sabi diyan, mga kapatid, sabi ni Paul, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila. Sino yung kanila? Yung mga kapwa niya Hudyo. Upang sila'y mga ligtas. Bakit? Ano problema sa mga Hudyo? Sa verse 2, sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Meron silang pagmamalasakit sa Diyos. At inaangkin nila na sila'y lahi ng Diyos dahil gawa ni Abraham ang kanilang ama sa physical. Pero anong problema? May malasakit lang sila, pero hindi ayon sa pagkakilala. Mahalaga ba yung pagkakilala? Yes. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam, yung hindi nila alam, yung knowledge ng katwiran ng Diyos, sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, parang si Cain. Hindi alam ang katwiran ng Diyos, ang inihandog niya, yung iniisip niya, sarili niya, nagtayo siya ng sarili niyang paraan. Meron siyang pagsusumakit na maitayo ang sariling kanya, ay hindi sila napasakop, pero hindi pala sila nagpapasubmit sa katwiran ng Diyos. Nakuha niyo? Yung danger. Ano yung danger? Yung pwede kang mag-profess na ikaw ay ligtas. Pwede mong sabihin na hindi na ako mapapahamak. Pero kung hindi ayon sa katwiran, may danger. 2 Timothy 2:3-4. Ano bang ibig ng Diyos? Ang ibig ng Diyos ay ganito. Ito ang mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Kasi tagapagligtas, talagang yun ang puso ng Diyos. Yun ang gusto niya, magligtas. Siya ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas. Ibilang mo sarili mo doon, lahat Ganon ang Diyos, wala siyang itinatangi. Siya ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. Pero merong kasunod. Ano yon? Yun yung sinasabi kanina ni Paul. Meron silang pagsusumakit, malasakit sa Diyos, pero hindi alam ang katwiran ng Diyos. Kaya ang pangalawa, makaalam ng katotohanan. And to come to the knowledge of truth. That's why napaka-delikado nung basta nagko-confess ka lang, sumisimba ka nga lang, pero lihis ka pa sa katotohanan. Hindi naman gusto ng Diyos na malihis ang tao sa katotohanan. Ang paraan para ang tao ay huwag malihis sa katotohanan, Word of God, Scriptures. Ibinigay ang Holy Spirit. Huwag kang matakot. Ay, hindi ako matalino. Hindi mataas ang aking pinag-aralan. Hindi diyan ang pamantayan ng Diyos. Ang totoo, ang sabi ng Bible, pinili pa nga ng Diyos yung mga waring mga hamak, yung mga hindi masyadong kilala. Pero ang mahalaga, ang puso nila, totoo sila sa Diyos. Ang mahalaga, meron silang interes sa Diyos. At pag nakita ng Diyos na tinatanggap mo ang authority ng Scripture, yun, hindi pwedeng hindi mo mauunawaan. 2 Timothy 2:7. Tingnan niyo to. Isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Amen?
Ganyan ang Diyos. Hindi pwedeng, pag sinabi niyang mauunawaan natin, sinabi ni Pablo na kapag ikaw, Timothy, ay ito ang isipin mo. Bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Sa umpisa, hindi mo agad maintindihan, parang bata. Di ba, ilustrasyon ko po, lahat ng tao na born again, dumaan siya sa pagkabata. Kagaya din ng natural na proseso ng tao na isinisilang. Di ba? Dito, pag ikaw ay naniwala sa Ebanghelyo, parang ganyan ka rin na kagaya ng bata sa umpisa, pero kinakailangan mong lumago. Lalo na saan nakapokus? Sa pag-ibig. Dito, sa natural na pagkapanganak, tandaan natin, according to John chapter 3, ang sabi ni Jesus, ang ipinanganak sa laman ay sa laman. Ang ipinanganak sa Espiritu, sa Espiritu. Paano ipapanganak sa Espiritu? Kailangan maging maliwanag to, panampalatayanan niya. Hindi lamang si Jesus. Sabi kasi, ang tumawag sa pangalan ni Jesus, maliligtas. Makinig kayo magaling. Kasi po, ang Bible kasi is poetical. Hindi ko mo sinabing tumawag sa pangalan, sapat na yung tawagin mong pangalang Jesus. Hindi po. Ang name ay nagre-represent ng pagkakilala. Halimbawa, ang pangalan ay De La Cruz family. Ang tatay, halimbawa, ay si Juan de la Cruz. Diba? So, yung pangalan, pinakilala sa iyo, pero hindi iyon ang pagkakilalang totoo. Ang totoong pagkakilala, nung magkakilala ang mag-asawa, sa umpisa nalaman ng pangalan, sumunod, naging magkaibigan, marami siyang naintindihan sa kanyang pagkatao, kung ano yung kanyang estado, kung ano yung kanyang tinapos, kung ano yung kanyang trabaho, profesyon, pati ugali. Kung ma-inlove ang isang babae, alam niyo yung pag-ibig na expressway, mabilis, may kadalikaduhan yun eh. Diba? Mabuhay yun. Bagaman merong mga kwentong mabilis ang pagmamahalan, natututunan ding mahalin sa tagal ng panahon, sa tagal ng pagsasama. Pero ang pagkilala sa pamamagitan ng matagal. Ang ibig ko pong sabihin, pag sinabing in the name, sa pangalan ni Jesus, pwede mong gamitin yon. Pero hindi mo kilala ng lubusan yung pangalang, kung ano ang laman o ang pumapaloob sa pagkatao o sa pagkadiyos ni Jesus. Nakuha niyo po? Kailangan kilala mo. Kaya madaling sabihin, Panginoong Jesus, madaling sabihin na nananampalataya ka sa pangalan ni Jesus, pero kung hindi mo kilala ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, yan ang kanyang pagmamahal. Okay? Pinag-aralan natin na mayroong dalawang set ng pag-ibig. Ito nga, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa tao. At ang sabi ng ating binasang talata, sa Matthew 22, verse 37, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Ito muna yung number 1 na dapat mangyari sa buhay ng isang tao. At ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. 39. At ang pangalawa ay ito. Ito yung second. Ang pangalawa katulad nito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang problema sa tao, pag hindi alam ang salita ng Diyos, nakapokus lang ang tao sa physical. Pangalawa, sa kanyang mga magulang sa physical. Pangatlo, sa kanyang mga anak sa physical. Sumunod, sa kanyang mga kaibigan sa physical. Di ba? At sa komunidad. Meron siyang relasyon sa physical sa kanyang asawa.
kaibigan, at sa komunidad. Pero dito, pag ikaw ay isinilang muli, una sa Diyos, pangalawa saan? Sa body of Christ, sa iyong mga kapatid. May family ka ba rito? Yes. Ang kapamilya mo ay ang iyong mga kapatid sa Panginoon. Yung katawan ni Kristo. At dito, para ka mabuhay, pag ikaw ay lumalago, nag-aral ka, pumasok ka sa secular, nagsimula sa elementary, high school, hanggang college. Pagkatapos nagkaroon ka ng propesyon, hanap buhay para mabuhay ka sa physical, sa lupang ito. Pag pinag-aralan mo, kapag ang isang tao hindi born again, ito lamang yung kanyang buhay sa lupang ito. Isinilang siya, lalaki siya, at ang bandang huli, mamamatay din siya. Di ba? Dito naman, kinakailangan, isinilang ka sa pamamagitan ng gospel, pero kinakailangan mong lumago. Kaya sa loob ng church, sa body of Christ, merong mga teachers, mga mentors, mga nagtuturo para ipaunawa ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Parang ka ring merong learning, parang schooling. Sabi ng Ephesians 4:16, na dahil sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nakakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasu-kasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap, nagpalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Ang learning natin, paglaki sa pag-ibig. Inuna mo yung mga nasa unang talata niyan, ang Diyos ay naglagay ng mga mentors sa loob ng church para magkaisa sa pananampalataya, para lumago, para huwag ka nang maging bata. Para maiwan mo na yung iyong pagkabata at ikaw ay maabot mo yung kapuspusan sa ikasasakdal ng mga banal. Di ba sabi ko nga, banal na, sasakdalin ka pa. Kasi yun yung learning, kailangan lumago. Sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So, meron din kang purpose, kaya ka lumalago, tayong lahat ay laborers, manggagawa ng Diyos. Hindi po pwede yung simba ka lang ng simbahan, tapos wala kang paglilingkod. Pag ikaw ay napuno ng pag-ibig, naglilingkod ka. Pag ikaw ay pumasok sa buhay, pamilya, mag-asawa ka, magkaroon ka ng anak, naging parent ka, abay, kailangan mo magtrabaho, magnegosyo. Para saan? Para mabuhay. Diba? For the sake na mahalaga din ang pinansyal. Dito naman, huwag mong pababayaan, kailangan mo ring matuto para ikaw ay maglingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ng bawat kasu-kasuan. 13. Hanggang sa abutin, ito yung purpose, nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala. Ayun na yun, ang pagkakilala. So ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hindi lamang yung binabanggit mo na tinanggap ko si Jesus. Ginagamit mo yung pangalan ni Jesus, sabihin mo, ako'y ligtas na. Pero hindi mo naman siya lubos na kilala. May danger doon. And to come to the knowledge of truth. Kaya kung ang isang tao, nasiyahan na lamang na naniniwala naman sa Diyos, sumisimba, pag birthday niya, di ba? Sumisimba paminsan-minsan, pero hindi talaga sa proseso, yung pangalawa mong pagkatao, na ikaw ay ipinanganak sa Espiritu, kailangan mong mag-aral. Hindi pwedeng hindi. Hindi lang natin kinasanayan na dapat tayong mag-aral. The problem is, kailangan huwag kang magpapahatak dito lang. Ito, temporal lang ito. Alam natin, ito ay pansamantalang buhay. Huwag niyong kalilimutan. Kahit anong success, kahit anong magagandang mga pangarap mo ang naganap dito sa buhay mo, uuwi ka rin sa RIP. Tama? Pero hindi mo na yan madadala sa kabila. Ang dadalhin mo sa kabila, eto, yung mag-aral ka, yung matuto ka, magpasakop ka sa proseso
ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi pag ito pinabayaan mo, may danger po, mga kapatid, may danger. Hindi tayo humahatol. Kasi kailangan mong ibigin ang Diyos. Paano mo maiibig ang Diyos? Sa totoo lang, yung binasa natin kanina, na sabi, iibigin mo ang Diyos ng buong lakas, buong puso, buong isip, buong kaluluwa, hindi natin kaya yan. Yan ay under sa kautusan. Nung sinabi ni Jesus yan, wala pa ang krus. Hindi pa po nagaganap ang krus. Pero, after the cross, 1 John chapter 4, verse 19. Tingnan niyo. Tayo ay nagsisiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Amen? Doon sa kautusan, walang makaiibig sa Diyos ng buong lakas, buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Why? Mahirap umibig ng hindi mo kilala. Kaya kapag ang pag-ibig ay mabilisan, sabi ni Brother Tato, pag ang pag-ibig ay mabilisan, ay hindi pa talagang bumubukal yung totoong pag-ibig. Yung pag-ibig ng physical, yan po ay pabago-bago. Lumilipas, fading, nagbabago. Kaya lamang niya inibig, nakita ng kanyang mata, laging nakabase po ang tao sa physical. Ang ganda ng narinig, ang sarap magsalita, nakakakilig. Bakit? Ang lamig ng kanyang boses. Parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Delikado yon. Diba? Laging nakabase ang physical sa nakikita, naririnig, naoobserbahan niya. Kaya lang, dito, nagbabago yan. So, nung nakitang wala na, hindi na sexy, may nakitang panibagong sexy, ayun, humanap ng iba. Nagsawa na kasi. Alam niyo, ang flesh, born in the flesh, nagbabago, sumasawa. Kaya ang tao, pa-high-tech ng pa-high-tech, makinig kayo magaling. Kasi, tumutuklas ng panibagong maganda. Kasi pag naluma na ang sistema, sumasawa ang tao, hindi na nagiging mabili. Pag gumawa ka ng panibago, ito maganda to, mabili yun. Kaya sila tumutuklas ng mga teknolohiya na paganda sa buhay, pang-physical. Pero maraming tao, nalilibang lamang dito. Ang ganda ng ang Santo Tomas, may SM na. Tayo lang daw ang merong unang ganyang design. Wow! Kakaiba yung building. Pero after mga 10 years, mga ilang years lang, sasawa na rin yung paningin mo pag may nakitang bago. Kaya yan, binabago nila yung setup, binabago nila yung kulay. Kasi nga ang tao, mahilig sa nakikita, yung bago, kakaiba. Pero pag luma na, di na maganda. Ayoko na dyan. Alam ba, may bago kayong simbahan. Wow, excited umattend yun. Pagtagal na, pangkaraniwan na lang. Hahanap na naman ng ibang kalilibangan yung nadodominahan ng laman. Nadodominahan nung gusto nung laman. Yun yung lust of the flesh. Hindi lamang yung lust of the flesh, yung mga immoralidad. No. Even yung hindi ka gumagawa ng masama, ang lust of the flesh, gusto niyan bago, gusto niyan kakaiba. Gusto niya yung nakakakilig. Gusto niya yung senses niya na natatouch. Tama? Yan yung lust of the flesh. Ano sabi ng Galatians chapter 5, verse 16? Tingnan ninyo. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. Ito yun. Ito yung Espiritu. Born in the Spirit. Yung mga bagay na espiritual, salita ng Diyos, yung ginawa ni Jesus, yan ay ginawa in the spirit world. Yan yung espiritual. At hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Ano yung lust of the flesh? Yung mga nasa ng laman, yung gusto ng laman, yung senses, yung masarap sa panlasa, sa pakiramdam, sa nakikita,
sa naririnig. Di ba? Masama ba yun? Hindi, bigayan ng Diyos para mabuhay ka sa lupang ito. Pero pag ikaw ay born again, dapat hindi ka natatangay nito. Huwag kang mabuhay para dito. Dapat ang purpose ng buhay mo, eto. Kasi ito pinahalagahan ni Jesus. Ito ang kahariang dala ni Jesus. At hindi ang dala ni Jesus na kaharian ay dito. Kaya sabi ni Jesus sa Luke 17, ang kaharian ng Diyos ay hindi na-oobserbang na nakikitang naririto o naririyan. Ang kaharian ng Diyos nasa loob ninyo, sa puso't isipan mo. Amen. So be wise. Ano sabi ng 17? Tingnan ninyo. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman. Magkalaban, sabi diyan, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban. They are contrary one to the other. Upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na gusto ninyong gawin. Di ba sabi ni Paul, nung nalaman ko ano na mabuti, yun ang gusto kong gawin, pero hindi ko magawa. At yung ayaw kong gawin, ang siya kong nagagawa. Bakit? Gawa nung laman. Pinananahanan ng kasalanan. At ang kasalanan, hindi lamang yung immoral. Ang kasalanan, kahit mabait ka, kahit responsible ka, maayos kang mamamayang Pilipino, pero wala kang mga bagay na espiritual, nananatili ka pa rin dito sa work of the flesh. Gawa ng laman. Masama ba yan? Hindi. Nagiging masama yan pag yan lamang ang nagdodomina, nagdidikta ng buhay natin sa lupang ito. Kaya ngayon, yung sinasabi ng Ephesians 3:16, upang sa inyo ay ipagkaloob niya. Talaga naman nagbibigay ang Diyos. Nagkakaloob. Ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, kaya nga mayaman tayo eh. Nagbibigay ang Diyos. Na kayo ay palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, ng Holy Spirit, through the Word of God, through the Word of Truth, palakasin ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu saan? Sa pagkataong loob. Doon sa ating Espiritu. So ang pinalalakas ng salita ng Diyos, hindi yung flesh mo. Ang pinalalakas ng Diyos, yung iyong buhay espiritual. Amen? So siguro ko po maiintindihan ninyo ngayon na ang danger, kung maganda lamang yung programa natin, kung mahusay ang preacher magpatawa, mahusay magsalita, pero hindi naha-heightened ang mga bagay na panlangit, may danger po yan. May danger po yan. Kung dadaling ka lamang na magkaroon ka ng malasakit sa Diyos, makinig kayo magaling. Ang lahat ng simbahan, tuturuan ka magkaroon ng pagmamalasakit sa Diyos. Pero kung wala kang knowledge, wala kang kaalaman sa katotohanan ng katwiran ng Diyos, anong sabi doon? Sabi ni Paul, doon siya nalulungkot. Meron silang pagsusumakit, meron silang pagmamalasakit. Umiiyak sila. Nananalangin sila. Nananalangin ba mga Hudyo? Yes. Umiiyak nga sila, nagre-repent nga sila. Pero nireject nila ang mga bagay na pinatotohanan ng Holy Spirit. Iisa lang naman ang pinatotohanan ng Holy Spirit. Ano yon? Ang ginawa ni Jesus. Sabi niya, di ba? The Spirit of Truth, whom the Father will send, He will testify of me. Ang trabaho ng Holy Spirit ay hindi ka aliwin sa physical. Hindi ka aliwin pag ikaw ay may problema lamang at nalulungkot. Ang kaaliwan ng Holy Spirit ay ipaalala sa iyo ang tagumpay na ginawa ni Jesus. Maaapektuhan ba ang physical? Yes, maaapektuhan ang physical. Kaya ang sabi ng 1 John 4:18, pag ikaw ay wala ng takot dahil sakdal ang pag-ibig sa iyo ng Diyos, yan yung dapat mauna bago yung pag-ibig ng tao. Kaya kung ikaw man ay umibig sa iyong kapwa, ibigay mo man, sabi ng 1 Corinthians 13:3, ipagbili mo man ang lahat ng iyong tinatangkilik para sa mahihirap,
pag-ibig sa tao yon. Pero wala kang pag-ibig ni Jesus, wala kang charity, walang kabuluhan. Para kang batingaw na umaalingaw-ngaw. Kilala ka lang, may utang na loob sa iyo yung kapwa mo tao, at baka sambahin ka pa nung taong tinulungan mo sa buong panahon ng kanyang buhay. Pero, hindi niya natanaw ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ng Bible, walang kabuluhan. Anong saysay nun? Pero itinuro ng relihiyon, pag gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, maka-Diyos ka. Pagpapalain ka ng Diyos. Galatians chapter 6, 7. Ito po yun, mga kapatid. Huwag nating sayangin yung ating oras at panahon pag dito ka lang sa lupang ito. Maaaring hangaan ka ng kapwa mo tao. Maaaring saluduhan ka, wow, ang galing mo. Maaaring sabihin sa iyo ng relihiyon, pinagpala ka, kapatid. Dahil marami kang na-achieve na mabubuting gawa. Pero ang sabi, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Kung ibinigay niya yung kanyang anak para tayo ay maborn in the Spirit at mabuhay yung ating patay na espiritu, yun talaga yung kanyang agenda. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat na ihasik ng tao, pag sinabing ihasik, nag-invest ka, yung oras mo, yung lakas mo, effort mo, yung isip mo, nakapokus doon, nag-iisip ka ng kung ano mabuti, walang masama po yun. Kung sa physical, mabuti po yun. Pero sa mata ng Diyos, ekis yan pag hindi nauna at nawawala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos nga mapanibughuin. Ang kanyang pagkaselos, banal. Naninibugho siya. Ang umibig sa kanyang asawa, kasintahan, kaibigan, kapatid, nang higit sa akin, hindi kayo pwedeng sumunod sa akin. Tama? Tama? Totoo yan. Kaya sabi diyan, huwag kayong padaya, huwag kayong madeceive ng ganda ng mundong ito. Nang turo ng marami na ang pananampalataya ay nakabase lamang sa lupang ito. Huwag tayong madeceive. Kung hindi magsaya tayo sapagkat nagliliwanag sa atin ang tunay na plano ng Diyos na makikilala natin siya. Sabi diyan, sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao, yun ang kanyang aanihin. Pag ikaw naghasik dito, aani ka. Pag nag-aral ka ng mga bagay na sekular at matalino ka, matyaga ka, sinamahan mo pa talaga ng ikaw ay desidido, makakamit mo pangarap mo. Kahit wala kang pag-ibig ng Diyos. Bye. Marami akong nakitang mga professional atheist, manager ng company, matatalino, tumutulong sa kapwa, member ng Lions Club, Rotary Club, pero hindi nila kilala ang pag-ibig ng Diyos. Wala silang time dito kasi hindi nila ito nakikita. At para sa isang taong pisikal, walang value to. Pero baka ma-deceive ka. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao, yun ang aanihin niya. Maaaring umunlad siya rito. Nagtagumpay yung kanyang pangarap. Masaya siya. Nakamit niya yung kanyang pangarap sa pamamagitan ng kanyang pagtitiis at paghihirap. Walang masama doon in the sense na sa mga bagay ng panglupa. Pero kung wala ito, pagdating nito, iiwan mo rin yan. Attorney ka, doktor ka, engineer ka, at napakataas ng iyong profesyon, kilala ka, elite ka, pero kung wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, para kang batingaw na umaalingaw-ngaw. Mapalad po ba tayo? Walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig na ibinigay ng isang kaibigan ang kanyang buhay para lang sa kanyang mga kaibigan. Yan si Jesus. Di ba? Bakit? Dito, kahit yung kaibigan mo mamatay para sa iyo. May tanaw ka ng utang na loob, di ba? Bayani ka, para kang si Rizal, para kang si Bonifacio.
bayani ka. Pero hanggang dito lang yon, mga kapatid. Kapag wala ito, walang kabuluhan yon. So be wise. Maging matalino tayo. Makinig po kayo magaling. Kahit dito tayo mag-usap sa mga bagay na to, dito ang nagbibigay ng buhay sa ating taong panloob ay ang Holy Spirit at ang Scripture na ang source ay ang gospel. Yan yung Espiritong nagbibigay ng buhay. Pero dito sa physical, ang nagbibigay ng buhay, unang-una, ang earth ay mayroong lupa. Ang lupa ay pinakikinabangan ng tao, tinatamnan ng binhi, sinisibulan ng mga bunga ng halaman, mga puno, na kinakain ng para sa physical needs. Di ba? Ang lupa, tinatayuan ng mga bahay, building, di ba? Mga establishmento na kailangan ng tao sa lupang ito. And then, ano yung sumunod? Yung init ng araw, napakahalaga sa kalusugan. Nagbibigay ba ng kalusugan, buhay sa physical? Yes. Yung init ng araw, kailangan ng tao yan. Maging ang halaman, pag walang init ng araw, ay mamamatay ang tao. Ano pa? Ang hangin, oxygen. Mahalaga po ba yan? Yes. Kahit meron kang lupa, merong init ng araw, kung walang hangin, mamamatay din ang tao. Tama po ba? Sumunod, tubig. Ang tubig, kahit ang sarap ng nakahandang pagkain sa dulang mo, mga paborito mong ulam, paborito mong pagkain, mapapawaw ka sa sarap. Pero kung walang tubig, mabubulunan ka. Mahirap yan. Malaking part ng katawan ng tao, kung di ako nagkakamali is 1/3 ba, ay tubig sa physical. Anong ibig ko pong sabihin? Dito pa lang, and even yung ating kasama sa buhay, kaya lang nabubuhay yan, gawa nito. At dahil lahat ng buhay galing sa Diyos, even ang physical. So, kung ang tao, kahit ikaw ay nasa physical, makikita mo ang iyong mahal sa buhay, ang asawa mo, magulang mo, kapatid mo, yung buhay nila, yung buhay natin, sinusustina yan ng mga bagay na ginawa ng Diyos. Kung ipagko-combine mo itong dalawang ito, dahil ang buhay natin sa lupang ito, staging point lamang, pagkat lahat tayo uuwi sa kamatayang physical, ang staging point lang yan, na kapag nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, sabi ni Paul, gusto ko nang mag-depart, sapagkat mas mabuti ron, far better ang eternal life. Hindi nga lamang natin nakikita. Minsan nalilibang lamang tayo sa ganda ng paligid sa lupang ito, pero malayo, pag pinaghambing mo ang ganda ng langit kaysa dito sa lupa, yun ang bayan ng Diyos na inihanda niya, mas maganda doon. Yan ang gospel, yan ang scripture. Ang pinipicture niyan sa ating isipan, sa ating puso, ay makilala ang Diyos. Through the Word of God, kung bakit nasa atin ang Holy Spirit, para lumago tayo sa pagkakilala sa Kanyang pag-ibig. At habang nabubuhay ka sa lupang ito, may purpose ka. Ang pinaka-purpose mo is eternal life. May hangganan ng buhay dito. Hindi ito talaga ang tunay nating bayan at destinasyon. Ang talagang destinasyon natin, kung ating uunawain ang purpose ng Diyos, kung bakit niya ibinigay si Jesus, at kung bakit sinabi ng Ephesians 1:4 and 5, before the foundation of the earth, yun na yung itinalaga ng Diyos. Para tayo ay maging anak ng Diyos. Pero dadaan ka sa prosesong makilala siya. Pero makikita natin, talagang worthy ang Diyos. Kahit nasa physical aspect ka, makikita mo galing yan sa Diyos. Ang mahal mo sa buhay, ang anak mo, ang buhay ng magulang mo, ang buhay ng asawa mo, ang buhay ng mga taong nasa paligid mo na tumutulong sa iyo, galing yan sa Diyos. Kaya suma total, lahat-lahat, walang hihigit sa pag-ibig ng Diyos. At karapat dapat siyang kilalanin,
karapat-dapat na sundin ang kanyang kalooban sa buhay natin habang nabubuhay sa lupang ito. Ang tunay na pinakamasaya, ang tunay na may kulay na buhay ay hindi yung nag-e-enjoy na sa labas. Ang tunay na masaya at may kulay ang buhay ay walang iba kung hindi ang mga anak ng Diyos na nakakakilala sa Kanya ng tunay. Amen? Magnegosyo ka, maghanap buhay ka, mag-aral ka, kailangan. Pero makulay ang buhay mo, may purpose. Hindi ka lamang dito nakikipagkarera. Ang sabi ng Bible, hindi tayo sumusuntok sa hangin. Ang sarap magtrabaho, ang sarap mag-aral, ang sarap mabuhay sa lupang ito kung alam mo ang purpose ng Diyos. Balanse ka. Hindi ka dinidiktahan lamang ng mga bagay sa lupang ito. Hindi ka napadadaya. Sabi doon.